At eto na nga, ihanda na natin yung gunting, yung cape, at yung ating razor. At i-set up na rin natin yung lababo kung saan dito tayo gugupit. Kailangan ko lagyan ng plastic para hindi bumura yung mga buhok dito sa lababo. Ito yung mga numero ng aking razor kung saan tinatansya ko kung gaano kanipis o kakapal yung igugupit ko sa aking buhok. At eto na nga, nakabili na ako ng bagong cape sa Amazon at napaka-fit. Saktong-sakto na hindi papasok yung buhok sa aking damit. Ayos na ayos itong cape na aking binili kasi napaka-komportable na akong gumupit. Kasi noon, garbage bag lang yung ginagamit ko. Kaya ngayon, medyo komportable na tayo kasi kompleto na yung gamit ko. Meron akong razor, meron akong bagong gunting at meron akong bagong cape. At eto na nga, patapos na akong mag-set up. All set! Simulan ko sa pinakamanipis na numero ng aking razor, number 3. Sa paggamit ko sa razor, nagsisimula pala ako sa pinakamababang numero. Ito yung una ko sa paggupit sa gilid ng aking buhok. Pag bibili pala kayo ng razor, dapat rechargeable para mas komportable kayo kasi dahil nga ikaw lang yung gugupit sa sarili mo, ito yung kailangan mong bilhin. At FYI pala, dito lang ako sa Canada natutong gumupit ng sarili kong buhok. Kasi dahil nga sa kamahalan ng presyo ng gupit dito sa Canada, ay kailangan mong dumiskarte. Kailangan mong gumawa ng paraan para makasave at makatipid. Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala na nagugupitan ko yung sarili kong buhok kasi never ko itong ginawa sa buong buhay ko at hindi ko ito linya. Naalala ko nga yung una kong gupit sa sarili ko dito sa Canada ay umabot ako ng halos 2 oras sa paggugupit. At dahil nga first time kong ginupitan yung sarili ko noon ay hindi maganda yung kinalabasan. Pero okay lang kasi dito sa Canada walang pansinan, walang pakialaman. Kaya isa din ito sa nagpapalakas ng loob ko na gupitan yung sarili ko kasi dito sa Canada walang makikialam sa looks mo at walang pipinta sa buhok mo. At alam nyo ba yung razor na binili ko which is $35 ay katumbas lang ng isang gupit dito sa Canada which is $25 to $35 din. Kaya nung nabalitaan ko at nagtanong-tanong ako ng presyo ng gupit ay doon na ako nagdesisyon na kailangan kong maghanap ng paraan para makasave at para matutong gupitan yung sarili ko. Kaya doon na akong nag-upisa mag-research sa YouTube, sa social media platform, paano yung DIY ng paggupit ng sarili. Kasi alam ko sa sarili ko at napatunayan ko na kung gugustuhin mo ay may paraan. Ito nga yung sinasabi nila na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya dito ko napatunayan sa sarili ko na totoo nga yung kasabihan. At sa point ng buhay ko ngayon, masasabi ko sa sarili ko na ilang beses ko nang napatunayan na lahat kayang matutunan kung gugustuhin, gagawa ng paraan. Imagine nyo, 1 taon na ako dito sa Canada at 1 taon ko na rin ginugupitan yung sarili ko. At alam nyo kung magkano na yung nasave ko? I-calculate nyo, $35 times 12. Yun na ang natipid ko sa 1 taon kasi kada 1 buwan kong ginugupitan yung buhok ko at kita nyo, parang expert na no? Imagine nyo yung $35 sa Pilipinas, magkano yun? Kulang-kulang 1,400 pesos every month yung natitipid ko. Can you imagine? Ang laki pa na mapupuntahan ng pera na yon pag pinadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Ito pala yung pinakamadugo na parte sa paggugupit sa sarili. Ito yung likod. Kita nyo yung likod kanina? Grabe. Kaya pinahuli ko yung likod na gupitan kasi dito ako natatagalan kasi napakahirap nga. Wala akong salamin sa likod. Cellphone lang yung ginagamit ko. So this time, prepare ko nga yung buhok ko, binabasa ko kasi gagamitin ko na yung gunting. At FYI nga pala ulit, kahit sa mga gunting, wala akong experience na ginugupitan ko yung buhok ko ng gunting sa Pilipinas. So lahat dito sa Canada ko lang natutunan sa YouTube, sa Facebook, social media platform. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, lahat pwede na nating matutunan. Hindi gaya dati, kailangan mo pang mag-hire ng mga tao para matuto sa mga bagay na gugustuhin mo. Pero ngayon, lahat ay nasa cellphone na lang natin, nasa kamay na lang natin. Isang open lang ng YouTube, isang open lang ng Facebook. Basta may wifi, ay lahat pwede mo nang matutunan ng libre.
Kaya eto yung mga gamit ng aking mga social media sa aking personal life. Ginagamit ko yung Facebook para ma-inform ako sa mga current events at para ma-educate ako sa mga bagay kung saan interesado ako sa kung anumang field na gusto ko. Halimbawa, may mga page akong pina-follow para ma-educate ako tulad ng TEDx. Ito yung page na palagi kong pinapanood para ma-improve ko yung aking sarili, ang pananaw ko sa buhay at para maging epektibong individual sa aking pamilya at komunidad. Isa lang ito sa mga page na aking pinapanood. Marami pa dyang iba. Sabi nga nila, yung technology ay double-edged sword. Pwedeng makasira at pwedeng makabuti sa iyo. Depende lang sa tao kung paano ito gagamitin. At eto na nga tayo sa pagugupit ng aking buhok gamit ang gunting. Bago pala yung gunting na aking binili. Kasi yung gunting na binili ko noon ay medyo bababa yung quality kaya madali siyang masira. At ngayon, bumili ako ng medyo may kamahalan pero mas matibay. Mas quality at mas madaling gamitin. Dito pala ako nag-e-invest sa mga bagay kung saan in the long run makakatipid ako. Basta may pera lang, may budget lang para makabili. Kaya din ang aking scooter na binili. Ininvest ko yung pera ko sa scooter na yon at ngayon, nabawi ko na yung perang pinambili ko at nakakatipid ako sa pamasahe sa bus at sa gasolina, sa maintenance, sa monthly fees kung kumuha ako ng sakyan. Kaya eto yung mga bagay na hindi ko pinagsisiyang binili kasi eto yung tumulong sa akin para mas makasave at para magawa ko yung mga priorities ko dito sa Canada. At eto na nga, halos patapos na tayong gupitin yung buhok ko gamit ang gunting. Medyo manipis na yung buhok ko. Eto na, pinupulido ko yung mga natitirang buhok sa gilid. At sinecheck ko mabuti kung pantay nga ba yung buhok ko sa kaliwa at sa kanan. At sa tingin ko medyo okay na. Pwede na to. At eto na nga yung last part, ang pinaka madugo. Ang pagugupit sa likod. Ito yung pinakamahirap gawin sa pagugupit. Alam to ng mga barbero kasi hindi nga madaling abutin yung likod ng buhok at hindi mo gaanong makikita kung ano ang iyong ginugupitan. Kaya dahil nga nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube, natutunan kong kailangan mo lang tansyahin o pakiramdaman ang curve ng likod ng buhok mo. Dahil nga hindi ko to nakikita, tansya-tansya lang. At kailangan lang gamitin yung tamang kapal ng razor. At eto na nga, almost done. Sa tingin ko, okay na to. Hindi siya kagandahan, hindi siya perfecto. Ayos lang tignan, okay na sa akin yon. So dito na nagtatapos ang ating vlog. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. This is Longo in Canada again. Thank you and God bless.